sa parte ninyo, ginawa nyo lahat, hanggang ngayon wala pa rin. Wala, sir. Nagpa-schedule kami sa sekretary niya, kahit meeting man lang, hindi na siya humaharap sa amin. Pinabaliwala niya lang kami. Kung talagang gusto na po nilang maano, wala naman pong problema sa akin na para matupad po natin yung 120 days. Saan po nang galing, sir, yung 120 days na yan? Ayan po yung payment po dito. Saan po nang galing, sir, yung rules? Nakalagay ba or nakasaad ba sa inyong kontrata yan? Hindi po. Engineer, nag-agree ba sila na 120 days bago makuha yung refund? Kasi itong desisyon mo na to, pabor po sa'yo lahat eh. Now, you're gonna say, mag-withdraw sila. Pag nag-withdraw, another 120 days. So, I don't think that's fair. Nangako siya na may kakayahan siya na magbayad. Ngayon, hindi siya nakabayad. Artikulo 315 sa estafa. Engineer nga ba tong si J. Gomez? Kasi kung engineer po talaga siya, ay makakansela po ang kanyang lisensya ng Professional Regulations Commission. Alam naman nyo na ang lahat ng nangyari na to dahil kila Sir Usman. Alam nyo naman pati lahat ng mga property ko na ibenta ko na rin. Ako pa rin ang nagsasacrifice talaga sa lahat. Sir, kung tutuusin mo, walang pakialam yung agency mo dun sa client mo eh. Itong transaction na to is between you and the agency. Now, kung wala kayong pondo na pambayad sa kanila, ang may problema is kayo. Kami dito sa Bitag upang matulungan kami at ireklamo namin si Engineer J. Gomez po. Tapos nasa security agency po kami. Kumuha po siya sa amin ng security. Actually, 60 guards po kailangan niya sa amin. Pero nakapag-provide kami ng 20 guards lang. Yun lang sinasabi niya sa amin. Pinaasa niya kami. Kami daw muna mag-shoulder sa mga gastusin at ibabalik naman daw yung pera na nagastos namin. So hanggang sa kami na napasahod, napasihin ng gwardiya, wala naman siya naibalik sa amin. Hanggang ngayon, naniningil pa rin kami sa kanya dahil pasahod din sa mga gwardiya yun. Kung totoosin, almost 1 year na po kami. Actually, nakakontrata kami sa kanya. Hindi naman, every time na magpatawag kami sa kanya ng makipag-meeting kami sa kanya, hindi naman niya kami hinaharap. Hindi naman kasi namin pwedeng baliwalain dahil inuutang lang din namin yung pinasahod namin at pinasihin sa mga gwardiya. Sinisingil na rin kami. Gusto lang naman namin mai-refund po sa amin yung ginastos namin. Mahawa ka naman sa amin. Kailan dapat yung first billing nyo? August, sir. August. Pero sabi niya, ipunin lang lahat. Okay. Para isang lang. So hanggang sa tinapos na yung kontrata ng October, tama ba? Parang hindi na itinuloy. Hindi pa rin, sir. Meron pa rin po. Basta inalis lang yung mga gwardiya namin si tutuloy daw niya. Hindi, ibig kong sabihin, in-stop muna for now dahil hindi pa nga nag-i-start yung project. Yes, sir. So basically, let's say na naka-on pause yung proyekto pero nag-serve na mahigit 3 months. Yes, sir. Nagpa-schedule kami sa sekretary niya para mag-attend, kumbaga yung kahit meeting man lang, hindi na siya humaharap sa amin. Ang dami niya mga sinasabi na nasa Maynila siya. Pero actually, nandun lang siya sa opisina, sir. Now, may sinasabi si sir na kailangan na kayo presenta ng mga papeles and mga reimbursements or kung ano man yun bago kayo mabayaran within 120 days. Hindi, sir. Nai-comply na namin yan. Pira-provide niya na sa amin. Kinausap niya yung operation manager na yung lahat ng mga papel para mabayaran daw kami. Submit namin. Na-submit namin. Ni-receive pa nga ng niya, operation manager niya. Sa inyo, sa parte ninyo, ginawa nyo lahat. Naibigay nyo na yung mga papeles, yung mga expenses, billing, lahat. Hanggang ngayon wala pa rin. Wala, sir. Yes, sir. Pinabaliwala niya lang kami. Dito po sa kabilang linya, si Engineer J. Gomez. Magandang umaga po, Engineer Gomez. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Narinig ko po yung sir, pwede na po ba ako magsalita? Sige po, Engineer. Pero bago yan, naka-live po tayo ngayon sa IBC 13. Go ahead po, Engineer. Hindi lang po siyang agency na yan ang nag-shoulder. 7 agency po ang nagtulong-tulong para po ma-provide ang VIP training. Sir, hindi po natin pinag-uusapan ang VIP training po dito. Ang tinatanong po namin, dun sa 3 buwan na sinerbisyo nila dun sa inyong kumpanya, na nagpadala sila ng security guard, sila ang nagpasahod dun sa 3 months bago nyo in-adapt. So, ang tinatanong ko po, sir, doon sa parte ng sahod, yun po ang tinatanong namin. Kung nakapagbigay ba kayo ng kahit ano within those 3 months. Anytime naman po ang opisina na rito, na para matupad po natin yung 120 days. Saan po nang galing, sir, yung 120 days na yan? Ayan po yung payment na rules po dito. Saan po nang galing, sir, yung rules? Nakalagay ba or nakasaad ba sa inyong kontrata yan? Hindi po. Actually po, sir,
wala naman pong nakasaad sa contract na gano'n. Dahil nga po compulsory sila na sasacrifice na muna regarding po doon sa expenses ng Compulsory. BIC. Sacrifice, anong sacrifice, sir, ang gagawin nila? Sila muna po yung gagastos. Pero, Ng ilang buwan? Pag-usapan po yan Ng ilang buwan? wala pong specification, sir. So, Dahil alam din po kailan ka, nila- sir, sabihin natin, okay, pinasok yung ganyang klaseng sistema, kailan, sir, plano magbayad kung sakaling ganun? Actually po, sir, kahit po mag-start po tayo by this week, bibilang lang po tayo ng basta po na i-surrender lang po nila yung yung dapat na i-record dito. So, after 120 days... Hindi, sir. Hindi ko po sinasabi yung ngayon. Tinatanong ko po yung sistema ninyo noon na kung saan may sinasabi kayo 120 days. Sabi nila na ipasa na nila yung mga kailangan na dokumento na hinihingi ninyo noon pa. Klaro ko lang po, sir, ha? Magmula po noong nag-start kami until now lang po namin pinabatas. Wala po kami naging usapan na 120 days that time. Wala kayo napag-usapan na 120 days. So, anong timeline ninyo noon? Wala po kahapon nung last meeting lang Okay, po natin. so wala kayo, sir, timeline, so parang pay at your own convenience lang, tama po ba? Oo. Probably parang ganoon din po, sir. Lahat. Parang kung kailan na lang kayo may pambayad. For paid po yun na ginagawa dito at umagri naman po yung mga guard na naka-deploy dito. Hindi po yung guard dapat, yung mismong agency ang dapat kausap natin dito. So, alam ba ng agency ang ganitong setup ninyo nung una pa lang na ang pagbabayad ninyo ay hindi monthly basis bagkos kung kailan lang makakapagbayad ang inyong kumpanya? Alam po nila yan pagka nag-start po ang trabaho. Kaya ano nag-start Alam yung po trabaho? nila yan. Kailan mag-start ang trabaho? Actually po, na-delay ang trabaho. Okay. Dahil Sir, bakit wala po? naman problema kung na-delay ang trabaho. Ang tanong po namin, dapat hindi po sana tinanggap ng inyong kumpanya ang deployment ng agency. Kunwari, kung nakita ang mga gwardya, pinabalik dun sa agency dahil hindi nyo po kaya silang bayaran pagkatapos ng ilang buwan. Okay naman po yung ninyo. May mga certain po kaming napag-usapan na napagkasunduan bago po namin gawin ang lahat ng bagay na yan. Ano yung usapan na yun, sir? Yan katulad nga po niyan, magpapa-VIP tayo dahil iyan ang kailangan ng proponent. At mismong yung mga proponent po, kaharap namin yan. Ang tinatanong ko dito, sir, kasi na-deploy yung mga tao doon sa inyong opisina or dapat doon sa inyong construction site pero hindi pa nga nag-i-start ng proyekto, kaya doon sa opisina niyo nagtrabaho yung mga gwardya. Kaya, sir, ang tinatanong ko ngayon, bakit tinanggap ng inyong opisina ang mga pagka-dispatch ng mga gwardya sa inyo? Imbis na ibinalik nyo lang sa agency na pasensya na hindi pa nag-start yung project, balik muna kayo dun sa agency ninyo. Sir, ganun po ang nangyari. Sa totoo lang. Paanong ganun na nangyari, Hindi pa po sir? namin Meron nga 3 months na hindi Hindi nyo po pa nasisettle na mismong kayo ang umamin. Di ba po ba? Hindi po, yung 3 months po na yan, sir. Dito, pagdating po sa opisina ng CDG, lahat po ng rito, lahat ng gwardiya na naiwan, bayad po lahat yun. Paanong bayad? Paanong bayad? Sino ang nagbayad? Ang ang CDG na po ang nagbayad, kami po ang nagbayad, hindi po sila. Paano nyo binayaran yung mga gwardya? Monthly payment. May Hindi, record paano, po kami dito. sir, paano nyo binayaran yung gwardya? By monthly po yun, sir. By Hindi, monthly. naintindihan ko by Dahil nakatutok po monthly, sila sir. rito. Ang tinatanong ko, paano nyo binayaran? Direkta ba sa gwardya? Oo. Idinaan nyo sa Direct agency? po. Ano? Yes po, direct po sa guard. Okay, bakit dinirekta nyo sa gwardya ang bayad? Actually po ganito. Hindi na po pag-aari nila o agency nila ang mga nandi dito sa opisina ko. Sir, tapos na yun. Pag-usapan na natin karaan. Nung sinabi mo, inadapt mo, paikot-ikot tayo sir ng story. Ang tinatanong ko, Hindi na po. doon sa 3 buwan, nagkaroon ng dispatch nung 3 months na yun bago mo kinuha yung mga gwardya na yun. Now, yung 3 months lang yung sinisingil itong agency na ito. And then sinasabi mo, dinirekta mo yung bayad sa mga gwardya. So, tinatanong ko, kumuha ka ng agency, tapos kinat off mo yung agency, dumirekta ka sa gwardya? Oo, nag-direct hire ka. Kumbaga parang Teka po, sinulot niyo sir teka po. yung mga gwardya ng security agency. Ang nag-provide sa inyo, security agency. Bakit niyo po kinuha Saglit yung lang mga po, gwardya nila? Hindi po namin kinuha yan na direkta sa kanila. Parang hindi Compulsory po coordinated nilang po sa ibinigay yan kasi security wala na po sila agency yung nangyari. pangkatao. Alam niyo po ba na Hindi po kinuha ganun, nila, sir. kinupkup nila yung mga gwardya? Alam niyo po ba yun? Sinabi niya sa amin, sir, ipa-pull out na namin. Oo. Yun, kinuha pala niya. Nalaman na lang namin, mga ilang days na kinupkup na nila yung... Ang sabi niyo, ipo-pull out niyo na. Opo. So, imbis na ma-pull out niyo, kinuha nila. Kinuha nila. Oh, sir, engineer, ano po yun? Opo, pinull out po nila yan. Gusto nilang Ayun, i-pull out pero nagreklamo na dinirect po. hire niyo raw po.
Yun that time po na yun, sir, ito po, no? Nung hirap na sila sa magpasahod, nagrereklamo na ang mga guard, may pagkain nila wala. Hindi, kahit Sir, naman o sige. yun. Engineer, nababanggit mo, ang pagkain ng mga gwardya, wala. Bakit daw? Hindi ko po alam sa mga reklamo po nila diyan sa mga Hindi, engineer matanong na ko, yan. ano daw posibleng dahilan dahil hindi nagbibigay yung agency? Hindi po, nagpapabali lang po yung mga agency nila eh. Okay. Bakit sa tingin mo nagpapabali yung agency? So actually po, ang obligation po nila na pasahurin yun. Yes, Kaya obligation lang po, nila yung that time na pasahurin. yan, Pero sir, di ba obligation mo din bilang isang kliyente na bayaran ng agency? Actually po, totoo po yun. Kung talagang gusto na po nilang wala naman pong problema sa akin. Ngayon po, kung talagang mag-file na po sila, kahit na tomorrow. Sir, para mag-start ganito, na po. kailangan natin pag-usapan yan. Kasi paaantayin mo pa ng 4 months. Sir, I don't think this is a right business practice. Engineer, tanong lang, nag-agree ba sila na 120 days bago makuha yung refund? Kasi itong desisyon mo na to, pabor po sa'yo lahat eh. Kumbaga, kayo po yung nag-come up ng ganyang desisyon na 120 days. Eh, unang-una, wala naman po pala yan sa kontrata nyo nung umpisa. Sir, wala pa po akong sinasabing 120 days that time. Ngayon Ayun pa lang nga, po, Okay, ano po sige siya? engineer, wala naman ng problema yon. Sinabi mo na yun kanina, na walang 120 days at that time. So kaya ko tinatanong kanina, ano bang timeline mo at that time? Sabi mo, wala. Pay at your own convenience. Tinanong pa nga kita at kinonfirm mo ito. Ngayon lang nagkaroon na 120 days. So sir, ano bang klaseng business practice ang ginagawa ninyo? Actually po kasi bago kami nag-start, bago namin napag-usapan at napagsang-ayunan ng lahat ng bagay na yan, may mga pag-uusap po kami na inagrehan nila lahat. Kagaya ng? Sige. Ano? Kaya kagaya po na sila po ang magbabayad, magpo-provide. Yes, At kasama rin yes, naman po ako aminado doon. sila sir. Sabi nila yung training and whatnot, walang problema, sila mag-aako niyan. Ang pinag-uusapan natin dito sir, bilang isang tagakuha ng serbisyo nila, hindi naman din po tama, 'di ba? Ang mangyayari na kung saan magbabayad ka lang kung kailan mo gusto magbayad. Eh di kung ganun sir, wag ka Hindi na lang naman kumuha po ng sir, serbisyo ganun sa isang bagay na hindi mo naman kaya suportahan. Now, you're gonna say, mag-withdraw sila. Pag nag-withdraw, another 120 days, mag-aantay na naman ng 4 months. So, sir, kayo, sir, ang nagdi-dictate ng timeline, kayo nagsasabi kung ano lang yung pwedeng gawin eh. Wala bang karapatan itong ahensya na kinuha ninyo na magsabi din sa sobrang tagal-tagal na ng panahon nila na naghahabol? Itong transaction na to is between you and the agency. So, kung merong may responsibilidad dito, ay kayo, sir. Now, kung wala kayong pondo na pambayad sa kanila, ang may problema is kayo. Aminado naman po ako doon, tsaka po. Yes, aminado ka. So, sir, para sa akin, sasabihin ko lang, papaantay mo yung mga tao na mahigit 1 taon kalahati, then, pagka nag-withdraw sila, papaantayin mo ulit ng kalahating taon. So, I don't think that's fair. Ganito na lang, no? Kung talagang unfair yung nakikita natin ng 120 days, edi pagulungan nilang din namin yung complaint nito ni ma'am laban sa inyo, kung sakaling ganun. Wala naman po akong magagawa doon, sir, kasi yung... Kasi sir, nakakausap din namin kanina, kayo ay nag-ooperate without a accreditation ng PCAB. So medyo may problema din tayo dyan. So ganito na lang sir, siguro wag na natin patagalin pa. Hayaan ko na ang aming abogado na si Attorney Batas na magbigay ng kanyang statement dito sa aming programa ngayong araw. Now, speaking of, makakausap natin ngayon sa kabilang linya si Attorney Batas Mauricio. Nasa kabilang linya ngayon. Magandang umaga sa inyo, Attorney Batas. Magandang umaga po, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po sa ating sambayanang nasa ipabitag mo. Magandang umaga din kay Ginoong Din. Maliwanag po na malaki ang kanyang pananagutan dito. Nangako siya na may kakayahan siya, Ginoong Carl Tulfo, mga kababayan sa ipabitag mo, na magbayad ng sahod ng mga gwardyang kanyang kinuha sa agency. Meron po siyang kumbaga lilitaw sinumpaang tungkulin para magbayad. Ngayon hindi siya nakabayad. Ano po ang kahulugan nun sa ating mga batas? Artikulo 315 sa estafa, Article 315 sa estafa o swindling. Nakalagay po dyan pag ang isang tao nangako na meron siyang kapangyarihan o di kakayahan, gaya ng kakayahan o kapangyarihang magbayad sa mga taong pinagtrabaho niya pero wala naman pala at nakikitang wala naman pala talagang kakayahan dahil hindi nga nakapagbayad, estafa po yan at depende po sa halaga
na hindi nabayaran, halaga ng perwisyo ng kanyang mga kontratang hindi nabayaran, siya po ay makukulong ng hindi bababa ng 6 na taon. Maliban dyan, may pananagutan po siya bilang pananagutang sibil. Lahat po ng hindi niya nabayaran, lahat po ng hindi niya naibigay, ayon sa kanilang kasunduan sa security agency, dapat niyang bayaran, Ginoong Carl Tulfo. At pagkatapos, kasama po dyan ang interest, kasama po dyan ang penalties and other surcharges, at pati na po yung cost of money na kung idiniposito po yung kwarta na dapat ay tinanggap ng security agency sa bangko, yung interest doon dagdag na bayad. At kung magkakasuhan po, pati na po attorney's fees siya magbabayad. Panghuli, ito pong si Engineer J, kailangan pong makansela lahat ng business permit, lahat po ng iba pang lisensya, kung meron man, ay dinidiin ko po, Ginoong Carl Tulfo, yung kung meron man, sapagkat yung pong karapatang magnegosyo, hindi po karapatan yan. Yan ay pribilehyo na ipinagkaloob ng gobyerno na po pwedeng bawiin kaagad pag hindi na nakakatupad yung binigyan ng lisensya para magnegosyo. Ito ang binabagit ng 120 days, kanina pa pinagpipilitan ni Ginoong J, wala pong ganyang klase ng kasunduan sapagkat kaya nga po nagnenegosyo yung security agency. Correct. Kaya nga nakipagkontrata para pumipayad sa gwardiya. Correct. Ngayon, kailangan pong silipin, engineer nga ba tong si J. Gomez? Bakit po? Kasi kung engineer po talaga siya, ay makakansela po ang kanyang lisensya ng Professional Regulations Commission dahil yung pong pribilehyo din ng pagiging engineer nakasalalay sa mabuting pagtupad ng mga tungkulin ng mga inhinyero. Kasama po sa oath of office nila nung sila ay maging engineer. Naalala ko lang po na binayaran niya yung mga diretso, yung mga gwardiya. Correct. Isa pa yan. Awal po yun, Ginoong Carl Tulfo. Kahit po magbayad siya sa mga gwardiya, kung ang pakikipagkasundo niya, ang kontrata niya sa agency, pwedeng sabihin ni agency, wala kang bayad, wala kaming tinatanggap mula sa iyo. So bali wala po yung ibinayad niya sa gwardiya. Correct. Attorney, para sa akin, base sa aking analysis, mukhang hindi willing na ayusin ito ni engineer in less than 120 days. So what would you recommend para dito sa dalawa na lumapit sa atin ngayon? Kailangan pong itong mga lumalapit sa atin, idulog na rin po natin sa mga kaukulang ahensya. Una po, doon po sa Philippine National Police kung saan naganap yung pong kanilang pagkakasundot, kung saan idineploy o pinapunta yung mga ang mga sa security guard. And by the way, hindi pwedeng sabihin hindi pa na-deploy, nasa opisina ko lang. May problema na niya yun. Kinuha na niya yung mga gwardiya dinala na niya sa opisina niya. Ano yung pinagbantay niya roon na libre? Hindi ho pwede yun. Tumatakbo na yung metro noon. Ikalawa, pwede rin pong magsampa na kagad ng reklamo sa Professional Regulations Commission kung totoong ito po ay inhinyero at makansela ang kanyang lisensya bilang engineer at doon po sa bayan na nagbigay sa kanya ng business permit kung meron man, Ginoong Carl Tulfo. Kung meron man, kasi duda po ako, ipagpaumanhin po ninyo kasi ang ganitong klase ng estilo ng pagnenegosyo, hindi po papayagan ng munisipyo yan at kung meron talaga, kakanselahin po kaagad yan ng local government unit, Ginoong Carl Tulfo. So, 3, kasong kriminal, kasong sibil, at kasong administratibo, Ginoong Carl Tulfo. Alright, attorney. Now, siguro balik tayo sa inyong dalawa. Narinig niyo naman ang sinabi ni attorney kanina. So siguro after ng programa pag-usapan natin, siguro balikan ko lang ulit itong si engineer. Baka mamaya meron siyang change of heart. Tignan natin kung magbabago ang kanyang isipan base sa nasabi ng ating abogado. So Engineer J, nandiyan ka ba? Nandito pa po ako, sir. So sir, ano masasabi niyo dun sa mga nasabi ng aming abogado ngayon? Willing po ba kayo magbigay ng solusyon po dito bago po humantong lahat sa sampahan po ng reklamo? Ang ano naman po sa akin doon, sir, para kay Ma'am Anjet, para sa inyong dalawa na nandiyan ngayon. Ako willing naman ako makapag-settle sa inyo. Alam naman nyo, wag na nating itanggi na ang lahat ng nangyari na to dahil kila Sir Usman. Alam nyo naman pati lahat ng mga property ko na ibenta ko na rin para maisuporta lang dyan sa pag-aano ng mga project na yan. Hindi naman tayo nag-away Ako pa rin ang nagsasacrifice talaga sa lahat. Kita nyo,
Ako ba, may nakita ba kayo rito sa property ko? Lahat na ubos yun para sa kanila. Alam nyo naman yan. Ngayon ako, handa ako makipag-settle sa inyo para maibalik yung refund ninyo. Kaya nga ako, nagbenta na naman ako ng isang property, inaantay ko lang din yung bayar para maiano rin sa inyo. Dahil ayoko rin na masira yung obligation ko at saka yung construction ko. Sige, lang din sir, naman ang ganito, lagi kong ganito, engineer. sinasabi sa inyo. Ganito na lang, kung willing kayo mag-settle, talaga mapag-usapan yan, then bibigyan ka namin ng huling pagkakataon siguro na pumunta dun sa barangay para mapag-usapan. Now, Yes po. nasa dalawang ito, kung willing sila, Yes. kung hindi nila magustuhan yung terms na napag-usapan, then wala tayo sir magagawa, then sila ang gagawa din ng hakbang laban sa inyo. We cannot Opo. force them to do that. Pero yun sir, ang Totoo po gagawin na lang namin, sana naging klaro din sa inyo ang ating pag-uusap ngayon, na meron din talagang pagkakamali dun sa mga nangyari. Okay, engineer? Opo. Aminado naman po tayo doon, sir. At sabi ko nga po, para sa dalawa na nakikinig ngayon, Ma'am Amjet, anytime naman na pumunta ka dito sa akin o kaya sa barangay tayo mag-usap. Tapos pag-usapan natin ng maayos. Alright, so Engineer Jay, kami nagpapasalamat. So meron na i-schedule na isang hearing dito sa Barangay Kapkabin, Mariveles sa Bataan, dito kay Kap. Okay ba sa'yo, Engineer? Ay, okay po. Unang-una po, nagpapasalamat din po ako. Nabigyan din po ng mga solusyon, yung mga, kung ano man po yung dapat itama, ay itama. Okay. Tama. Yung kinakailangan ko naman po makiusap sa kanila, at alam din naman ng kukuha naman namin, siguro ito ay dala lang kulang talaga ng pressure. Alright. Ngayon naman sa inyong dalawa, balitaan nyo na lang din kami kung ano magiging susunod na hakbang nito ni Engineer. Now, kung hindi niya itupad, din ituloy natin yung mga cases na napag-usapan natin na pwede. Yes, Okay? sir, apo. Maraming salamat din sa Salamat inyo. din po. Alright. At dyan tayo nagtatapos sa una nating sumbong na ito. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may ibang katangian. Katangiang bitag ilalaban kay DE1, itong hashtag ipabitag mo.